Ang tunog ng nabasag na pinggan ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mansyon ng mga Sebastian. Isang matalas, marahas na tunog na gumuhit ng pansin mula sa bawat sulok ng malawak na salas. Para kay Marco Sebastian, ang tunog na yon ay hindi lang ingay. Ito ay isang pagkakamali. Isang lamat sa perpektong kaayusan na pilit niyang itinatag sa loob ng kanyang tahanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa hawak niyang tablet. Hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang pag-igting ng kanyang panga ay nagsasabi ng ibang kwento. "Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya." Nanginginig ang boses ng bagong yaya habang pinupulot ang mga piraso ng porselana sa sahig na gawa sa marmol. Ang dalawang anak ni Marco, ang kambal na sina Leo at Liam, ay napahagulgol sa takot dahil sa gulat. Itinuon ni Marco ang kanyang malamig na tingin sa babae. Hindi niya ito pinagsalitaan ng masama. Hindi niya kailangan. "Umalis ka na!" sabi niya sa isang boses na walang emosyon, ngunit may bigat na parang isang hatol. "Pero sir, you're fired." Tumalikod si Marco, hindi na lumingon pa, at umakyat sa engrandeng hagdanan patungo sa kanyang home office. Ang iyak ng kanyang mga anak at ang hikbi ng babae ay mga ingay lamang na gusto na niyang mawala. Ito na ang pang-apat na yaya sa loob ng 6 na buwan. Wala ni isa sa kanila ang nakatagal. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nag-iisang patakaran sa bahay na ito: katahimikan, kaayusan, kontrol. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Elara, iyon na ang naging sandata ni Marco laban sa kaguluhan ng mundo, at lalo na laban sa kaguluhan sa loob ng kanyang puso. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa Sebastian Prime Holdings, ang kanilang kumpanya, at hinayaan ang mga katulong na pamahalaan ang kanyang tahanan na parang isang makina, walang puwang para sa emosyon, walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit ang iyak ng kanyang mga anak ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa ibaba. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, ngunit ang tunog ay tila tumatagos sa makapal na kahoy. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Gusto niyang magtrabaho, ngunit ang iyak na yon. Bakit hindi nila mapatahan ang mga bata? Ilang sandali pa, unti-unting humina ang mga hagulgol. Napalitan ito ng katahimikan. Sa wakas, naisip ni Marco. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, isang bagong tunog ang nagsimulang umakyat sa kanyang opisina. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Isang tunog na halos dayuhan na sa kanyang pandinig. Halakhak. Malakas na halakhak ng mga bata. Purong kagalakan. Napakunot ang noo ni Marco. Imposible. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sinundan niya ang pinagmumula ng tunog na para bang isang hayop na sinusundan ang isang hindi pamilyar na amoy. Dinala siya nito sa pasilyo sa itaas na nakatanaw sa malawak na salas. At doon, natigilan siya. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawakan ng brandilya. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata sa tanawing nasa ibaba. Isang babae ang nakaluhod sa sahig. Ang bagong tagapamahala ng bahay, si Angela Reyes, na nagsimula lamang kahapon. Nakayuko ito na parang isang kabayo, at sa kanyang likod ay nakasakay ang kanyang 2 anak, sina Leo at Liam. "Faster! Bilis, kabayo! Bilis!" Sigaw ni Leo. Ang kanyang maliit na mukha ay namumula sa tuwa. "Ha ha ha! Go, Ara! Go!" Hiyaw naman ni Liam, mahigpit na nakakapit sa balikat ng babae At si Ara, gumagapang sa mamahaling sahig, humahalakhak kasama nila. "Nay! Ito na ang pinakamabilis na kabayo sa buong mundo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng buhay at saya. Si Marco ay nanatiling hindi gumagalaw sa itaas. Nakatitig. Nakikita niya ang eksenang hindi niya kailanman naisip na posible. Ang kanyang salas,
na karaniwang tahimik at malamig na parang isang museo, ay napuno ng ingay ng purong kaligayahan. Ang kanyang mga anak, na palaging tila malungkot at takot, ay nagtatawanan na parang wala nang bukas. Isang parte sa kanya ang gustong bumaba at patigilin ito. Ito ay labag sa mga patakaran. Ito ay magulo. Ngunit may isang parte sa kanya na hindi maigalaw ang kanyang mga paa. Ilang buwan na niyang hindi naririnig ang ganoong halakhak mula sa kanyang mga anak. Hindi mula noong napansin ni Ara ang kanyang presensya. Bigla itong natigilan at ang nangiti sa kanyang labi ay agad na nawala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot na parang isang batang nahuli sa isang kasalanan. Agad niyang ibinaba ang kambal. "Si Sir Marco!" Nauutal niyang sabi habang nagmamadaling tumayo at pinapagpagan ang kanyang damit. "Pipasensya na po. Naglalaro lang po kami." Hindi sumagot si Marco. Tinitigan lang niya ito. Ang mga mata niya ay sinusuri ang bawat kilos ng babae. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakatayo sa likod ni Ara na parabang nagtatago. Ang saya sa kanilang mga muka ay napalitan ng pamilyar na takot. Tumalikod si Marco nang walang sinasabi at bumalik sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang imahe ng eksena ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Ang tawa, ang nangiti, ang babaeng yon. Umupo siya sa kanyang silya at pinindot ang intercom. "Manang Fe," utos niya. "Dalhin mo rito ang complete file ni Angela Reyes." Narinig ni Ara ang utos ni Marco sa intercom mula sa kusina. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Patay. Ito na siguro ang katapusan niya. Inasahan na niyang sisigawan siya o ipapatawag para tanggalin sa trabaho. Pero ang katahimikan na sumunod sa pag-alis nito ay mas nakakakaba. Ngayon, hinihingi na nito ang kanyang mga papeles. Napayoko si Ara. Sayang, sa sandaling iyon, habang kasama niya ang kambal, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. Ang pakiramdam na siya ay may silbi. Ang pakiramdam na nakakapagpasaya siya ng iba. Ngunit ang mansyon na ito ay mundo ni Sir Marco Sebastian. Isang mundo ng katahimikan at kaayusan. At siya, sa loob lamang ng ilang minuto, ay ginulo ang lahat ng iyon. Lumipas ang buong araw na parang may karayom sa bawat paghinga ni Ara. Bawat tunog ng yapak sa pasilyo ay inaasahan niyang si Sir Marco na dala ang kanyang termination letter, ngunit walang dumating. Nang sumunod na mga araw, natutunan ni Ara ang agos ng buhay sa mansyon. Ito ay parang isang relo. Eksakto, malamig, at walang puwang para sa pagkakamali. Ang agahan ay eksaktong 7 on the AM. Ang tanghalian ay 12 on NN. Ang hapunan ay 7 umatok PM. Si Sir Marco ay laging nasa kanyang opisina o wala sa bahay. Bihira niya itong makita. Ngunit ang dalawang bata, sina Leo at Liam, ang naging araw niya. Si Leo, ang mas palakaibigan, ay agad na napalapit sa kanya. Ngunit si Liam, ang mas tahimik, ay laging may distansya. Ang mga mata nito ay laging tila may dalang lungkot na hindi nababagay sa isang 5 taong gulang na bata. Isang gabi, habang naghahapunan, muling tumanggi si Liam na kainin ang kanyang gulay. "Ayoko niyan," mahina niyang sabi. Itinutulak ang plato. "Liam, anak, kailangan mong kumain," sabi ng isa sa mga yaya. Ngunit umiling lang ang bata. Umupo si Ara sa tabi niya. "Alam mo ba, Liam?" Panimula niya sa isang malambing na boses. "May isang kaharian dati na ang mga sundalo ay ayaw kumain ng berdeng pagkain. Alam mo anong nangyari?" Napatingin sa kanya si Liam. Ang mga mata ay nagpapakita ng kaunting interes. Isang araw, dumating ang isang malaking dragon. Dahil mahihina ang mga sundalo, hindi nila kayang itulak ang dragon.
Pero may isang maliit na sundalo, kumakain siya ng gulay. Malakas siya. Siya lang ang nag-iisang nakipaglaban at nanalo. Habang nagkukwento si Ara, isinusubo niya ang kutsara na may kanin at gulay kay Liam. Hindi na malaya ng bata. Naubos na niya ang kanyang pagkain, abala sa pakikinig sa kwento ng matapang na sundalo. Napangiti si Ara. Ito ang kanyang mundo, ang pag-aalaga sa mga bata. Bigla, isang marangyang kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa mga 60 anyos. Tindig pa lang ay halhalatang kabilang sa alta sosyedad. Ang kanyang damit, alahas, at ang paraan ng pagtingin niya sa paligid ay nagpapakita ng kapangyarihan. Naramdaman ni Ara ang biglang pagbabago sa hangin. Ang mga katulong ay nagmamadaling kumilos. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kaba. Ang senyora, bulong ni Manang Fe. Nandito si Doña Victoria. Pumasok ang ina ni Marco sa loob ng bahay na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila. Sinusuri ang bawat sulok, bawat alikabok, bawat tao. At ang mga matang yon ay huminto sa kanya. Lumapit ito kay Ara. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umaling-awngaw sa sahig na marmol. So, you are the new house manager, sabi ni Doña Victoria. Hindi ito isang tanong kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Oo po, ma'am. Ako po si Angela Reyes. Ara na lang po. Magalang na sagot ni Ara, bahagyang nakayuko. Tinitigan siya ni Doña Victoria mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila hinuhubaran siya, sinusuri ang kanyang halaga. Saan ka galing na pamilya? Hiha, tanong nito. Sa Laguna po. Simpleng pamilya lang po kami. Nakapagtapos ka ba? Opo, ma'am. Social work po ang kinuha ko. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Social work. Interesting. At bakit napunta ka sa pamamahala ng isang bahay? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kailangan ko lang po ng trabaho, ma'am. Hindi na muling nagsalita si Doña Victoria. Tinalikuran lang siya nito at naglakad-lakad sa paligid. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles na para bang sinusuri kung may alikabok. Nakahinga lamang ng maluwag si Ara nang umalis na ito makalipas ang isang oras. Ngunit ang pakiramdam na iniwan nito ay nanatili. Isang pakiramdam na siya ay isang basurang napadpad sa isang malinis na lugar. Isang bagay na kailangang itapon. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napadaan siya sa may library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Victoria. Nasa loob pala ito at kausap si Marco na kararating lang. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang pumukaw sa kanyang atensyon at nagpatigil sa kanyang paglakad. I already hired a private investigator, Marco. Natahimik si Ara. Itinago ang sarili sa dilim ng pasilyo. Mama, this is unnecessary. Narinig niyang sagot ni Marco. May bahid ng inis sa boses nito. She's good with the kids. That's all that matters. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito, Marco. May tinatago siya. Nararamdaman ko. Anong klaseng tao ang bigla na lang susulpot para mag-apply dito nang walang matinong record? Baka isa siyang manloloko. O mas malala pa. Hindi na narinig ni Ara ang sagot ni Marco. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat salita ni Doña Victoria ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. May tinatago siya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang nakaraan na pilit niyang tinatak. Lagpas hating gabi na. Ang tanging liwanag sa mansyon ay nagmumula sa laptop ni Marco sa kanyang opisina. Ito ang kanyang normal na gawain. Magtrabaho hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Isang paraan upang maiwasan ang mga alaala na dumarating kasama ng dilim. Ang katahimikan ay perpekto.
isang katahimikan na binili ng kanyang pera at ipinapatupad ng kanyang mga patakaran. Ngunit muli, binasag ito. Isang sunod-sunod at malakas na katok sa kanyang pinto ang gumising sa kanyang diwa. Hindi ito magalang na katok. Ito ay katok na puno ng pagkasindak. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang yaya. Namumutla ang mukha. "Sir Marco! Si Sir Leo po! Ang taas ng lagnat!" Sa isang iglap, nawala ang CEO. Ang lumabas ay ang ama. Mabilis siyang tumayo, naitulak ang silya sa sahig. "Anong nangyayari?" "Nanginginig po siya, sir, at parang hinahabol ang paghinga." Tumakbo si Marco palabas ng opisina. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid ng kambal at nakita si Leo sa kama. Balot ng kumot, ngunit nanginginig pa rin. Ang mukha ng bata ay mapula at basa ng pawis. Hinawakan ni Marco ang noo nito at napamura siya sa isip sa tindi ng init. Tila nag-aapoy ang kanyang anak. "Ihanda ang sasakyan. Ngayon na!" Sigaw niya. Ang boses ay nagpapakita ng takot na pilit niyang itinatago. Bubuhati na sana niya si Leo nang isang kamay ang pumigil sa kanya. "Sir, sandali po." Napalingon si Marco. Si Ara, hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ang mukha ni Ara ay seryoso, ngunit hindi natataranta. Mayroon itong klase ng kahinahunan na biglang nagpatigil sa kaguluhan sa silid. "Ano? Dadalhin natin siya sa ospital," giit ni Marco. "Opo, sir," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Pero habang hinihintay natin ang sasakyan, kailangan nating pababain agad ang lagnat niya. Sir, baka po siya makumbulsyon." Ang salitang kumbulsyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pagiging arogante bilang CEO ay nawala. Siya ay isang ama na walang alam, natatakot para sa kanyang anak. Tumango siya, isang senyales ng pagsuko. Anong gagawin natin? Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, si Marco Sebastian ay sumusunod sa utos ng iba. "Manang, kumuha po kayo ng planggana na may maligamgam na tubig, hindi malamig." Utos ni Ara sa isa pang kasambahay. At malinis na bimpo. Agad na kumilos ang mga tao sa paligid. Si Ara, habang hinihintay ang mga gamit, ay maingat na hinubad ang makapal na damit ni Leo at pinalitan ito ng mas manipis na sando. Bawat galaw niya ay mabilis, tiyak, at puno ng pag-iingat. Nang dumating ang tubig, si Ara mismo ang nagsimulang magpunas sa katawan ni Leo. Sa noo, sa leeg, sa mga kilikili. Habang ginagawa niya ito, bumubulong siya sa bata. "Shh, Leo, magiging okay ka. Nandito lang si Ate Ara." Si Marco ay nakatayo lamang sa isang tabi, hindi makagalaw. Nakatingin siya kay Ara na para bang ngayon niya lang ito nakita. Ang babaeng ito na pinaghinalaan niya, na pinag-isipan niyang tanggalin dahil sa paglalaro sa kanyang mga anak, ay ang tanging taong may kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang kahinahunan ang naging pader na sumasangga sa pagkasindak na nararamdaman nilang lahat. Nang dumating ang sasakyan, si Ara ang bumuhat kay Leo. Sa loob ng kotse, nakakandong sa kanya ang bata. Hindi niya ito binitawan. Si Marco ang nagmamaneho. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata niya ay salit-salit na tumitingin sa daan at sa salamin sa itaas, kung saan nakikita niya ang anino ni Ara na niyayakap ang kanyang anak. Sa ospital, mabilis silang inasikaso. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas ang doktor. "Okay na ang bata. The fever is starting to go down," sabi ng doktor. Tumingin ito sa kanila. "Mabuti na lang at naagapan ninyo sa bahay." Ang pagpunas sa kanya ng maligamgam na tubig ay nakatulong para maiwasan ang posibleng febrile seizure. Good job! Ang papuri ay para sa kanilang dalawa. Ngunit alam ni Marco kung para kanino talaga iyon. Tumingin siya kay Ara, na nakahinga na ng maluwag. Magdamag silang nagbantay sa ospital.
Pinauwi na ni Marco ang driver. Sinabihan niya si Ara na umuwi na rin at magpahinga. Ngunit umiling ito. "Dito na lang po ako, sir," sabi niya. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Leo na mahimbing nang natutulog. "Bantayan ko na lang po siya." Ossi. Kaya na natili silang dalawa sa tahimik na silid ng ospital. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Sa katahimikang yon, pinagmasdan ni Marco si Ara. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang dedikasyon sa mga mata nito. Hindi ito trabaho para sa kanya. Ito ay higit pa roon. Nang mag-umaga, tuluyan nang bumaba ang lagnat ni Leo. Pinayagan na silang umuwi. Habang naglalakbay pa uwi, ibang Marco na ang kasama ni Ara. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Respeto at marahil pasasalamat. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Inihatid niya si Ara at si Leo sa silid nito. Bago siya umalis, lumingon siya. "Ara," sabi niya sa unang pagkakataon, hindi bilang utos, kundi bilang isang pag-amin. "Salamat." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. "Walang anuman po, sir." Bumaba si Marco sa salas. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap siya ng isang katiyakan. Ang babaeng ito, si Ara, ay mapagkakatiwalaan. Tama ang desisyon niyang hayaan itong manatili. Ngunit ang katiyakang yon ay agad na naglaho nang makita niya kung sino ang naghihintay sa kanya. Nakaupo sa isa sa mga sofa na tila isang reyna sa kanyang trono, ang kanyang ina, si Doña Victoria. Mayroong isang matigas na ekspresyon sa mukha nito. Isang ekspresyon na nagsasabing may dala itong masamang balita. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang harapan ay isang brown na folder. Tumayo si Doña Victoria. Hindi man lang ito nagtanong tungkol sa apo niya. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Kinuha nito ang folder at inilapag ito sa mesa na may malakas na kalabog. "Ito na ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Isang iskandalo, Marco. Isang malaking iskandalo." Napatingin si Marco sa folder, pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang bagong usbong na pagtitiwala sa kanyang puso ay biglang hinarap ng isang malamig na pader ng pagdududa. Ang mansyon ay nanatiling tahimik. Ngunit para kay Ara, ang katahimikan ay nagbago. Hindi na ito payapa. Ito ay isang malamig na katahimikan, mabigat, at puno ng mga matang nakamasid. Ang mga mata ni Doña Victoria. Mula nang bumalik si Sir Marco at ang bata, mula sa ospital, halos araw-araw nang nasa mansyon ng senyora. Hindi ito nagsasalita ng masama sa kanya, ngunit hindi na kailangan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, habang siya ay naglilinis, ang pag-usisa nito sa bawat pagkaing inihahanda niya para sa kambal. Ang mga pabulong na utos nito sa ibang kasambahay na bantayan, ang bawat galaw niya. Lahat ng yon ay sapat na. Pakiramdam ni Ara ay naglalakad siya sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat hakbang ay maingat. Bawat kilos ay pinag-isipan. Ang munting saya at pag-asa na naramdaman niya nung gabing yon sa ospital ay unti-unting pinapatay ng malamig na presensya ng ina ni Sir Marco. Isang hapon, habang abala siya sa pagtutupi ng mga damit ng kambal, kumatok si Sir Marco sa pinto ng silid. "Ara, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong nito. Ang boses niya ay seryoso. Bumalik ang formalidad na nawala noong nasa ospital sila. Kinabahan si Ara. "Opo, sir." Sinundan niya ito papunta sa library. Isang silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame, amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy. Isinara ni Marco ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Ara. Hindi siya pinaupo ni Marco. Tumayo lang ito sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mga kamay ay nasa bulsa.
Sa ibabaw ng mesa ay ang brown folder na nakita niyang dala ng ina nito nung isang araw. Ang nanay ko, panimula ni Marco, tila nahihirapang hanapin ang tamang salita. Nag-imbestiga siya tungkol sa'yo. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Ara, mayroon daw isang insidente sa dati mong pinagtatrabahuhan. Isang social welfare center. Patuloy ni Marco. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sinusuri ang kanyang reaksyon. Isang bata ang naaksidente at ikaw ang sinisi. Napayuko si Ara. Ang mga pader na pilit niyang itinayo sa paligid ng kanyang nakaraan ay gumuho sa isang iglap. Ang mga alaala ay bumalik. Ang sigaw ng bata, ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasama, ang bigat ng kasalanan na ipinataw sa kanya. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Totoo po, halos pabulong niyang sagot. Ang pag-amin ay tila isang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Tila nagulat ito sa kanyang agarang pag-amin. Marahil ay inaasahan nitong magkakaila siya. Gusto kong marinig ang kwento mula sa'yo, sabi ni Marco. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Huminga ng malalim si Ara. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, haharapin niya ang multo ng kanyang nakaraan. Mahal ko po ang trabaho ko, sir. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Ang pagtulong sa mga bata. Iyon po ang buhay ko. May isang bata sa center. Si Ben. Malapit po ako sa kanya. Isang araw. Nagkaroon po ng sunog sa kusina. Maliit lang naman po. Pero nagpanik ang lahat. Sinubukan kong ilabas ang mga bata. Pero si Ben, bumalik siya sa loob para kunin ang laruan niya. Sinundan ko po siya. Tumigil si Ara. Nilulunok ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nailabas ko po siya pero nahulugan po siya ng isang istante. Nabalian po siya ng braso. Ang sabi po ng investigasyon, kapabayaan ko raw po. Ako raw po ang dapat managot. Itinago niya ang pinakamahalagang detalye. Ang katotohanan na ang sunog ay sinadya, na ang estante ay sadyang itinulak, na ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang para pagtakpan ang pagnanakaw ng pera ng direktor ng center, si Ricardo Villena. Hindi niya ito masabi kay Marco. Ayaw niyang mandamay ng iba sa kanyang gulo. Sapat nang masira ang buhay niya, huwag lang ang buhay ng mga taong nagsisimula nang magtiwala sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Nawala po sa akin ang lahat, sir. Ang lisensya ko, ang trabaho ko, ang pangalan ko. Kaya po ako napadpad dito. Gusto ko lang po magsimula ulit, kahit bilang katulong. Basta malapit pa rin sa mga bata. Tumahimik ang buong silid. Hinihintay ni Ara ang hatol. Ang mga salitang, umalis ka na. Ngunit sa halip, nakita niya si Marco na lumakad palibot sa mesa at lumapit sa kanya. Kumuha ito ng panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. I believe you, mahina niyang sabi. Natigilan si Ara. Tumingala siya, hindi makapaniwala sa narinig. Pipo? Nakita ko kung paano mo alagaan si Leo. Nakita ko kung paano ka sa mga anak ko, sabi ni Marco. Ang isang taong pabaya ay hindi kikilos ng tulad mo. Maybe you made a mistake. We all do. But I don't believe you are a bad person. Ibinaba ni Marco ang folder sa mesa at itinulak ito papunta sa isang gilid na parang isang basurang hindi na mahalaga. Para sa akin, tapos na ang usaping ito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang malaking bato ang inalis mula rito. Ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ni Marco, sa kabila ng lahat, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang trabaho. Kinabukasan, isang bagong Ara ang gumising. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam at may kaunting nanggiti na sa kanyang mga labi. Habang naglalaro sila ng kambal sa salas,
Nag-agawan sina Leo at Liam sa isang laruang kotse. Bago pa sila magiyakan, lumapit si Ara at si Marco nang sabay para mamagitan. "Ako na!" Sabay nilang sabi. Ang kanilang mga kamay ay naglapat sa ibabaw ng laruan. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Ara. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, wala ang amo at ang katulong. Ang nandoon lang ay isang lalaki at isang babae, parehong nagulat sa hindi inaasahang koneksyon. Nag-iwas ng tingin si Marco, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga tainga. Sige, ikaw na," sabi nito at mabilis na tumalikod. Naiwan si Ara na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang damdaming pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutan. Kilig. Nang hapong iyon, narinig niyang muli ang pagtatalo ni Marco at ng kanyang ina sa library. "Hindi mo ba nakikita, Marco? She admitted it. May kasalanan siya," mariing sabi ni Doña Victoria. "Mama, stop it," sagot ni Marco. Ang boses ay matatag. "Ako ang nagpasya, Mama. Mananatili siya." Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Ara. Isang pagtatanggol na hindi niya kailanman natanggap sa buong buhay niya. Napangiti siya habang tahimik na lumayo sa pinto ng library. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. May isang taong handang maniwala sa kanya. Puno ng bagong pag-asa, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Ang mansyon, na dati tila isang malamig na kulungan, ay unti-unting nagkakaroon ng pakiramdam ng isang tahanan. Ang mga halakhak ng kambal ay naging mas madalas. At paminsan-minsan, nakikita na rin niyang ngumingiti si Sir Marco. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kusina, matapos ang hapunan, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. "Hello?" sabi niya. Katahimikan sa kabilang linya. Akala niya ay naputol na ang tawag. "Hello?" Ulit niya. Pagkatapos ay isang boses ang nagsalita. Isang boses mula sa kanyang bangungot. Isang boses na pilit niyang kinalimutan ngunit nakatatak sa bawat sulok ng kanyang alaala. "Angela." Napatigil sa paghinga si Ara. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay biglang nanlamig. "Kamusta ka na?" Patuloy ng boses. May halong pang-aasar at panganib. "Mukhang masaya ka sa bago mong buhay." Si Ricardo Villena. Paano? Paano siya nahanap? Naramdaman ni Ara ang pagbabalik ng lahat ng takot. Ang pakiramdam na tila siya ay isang daga na nakulong sa isang bitag. Anong kailangan mo?" Nanginginig niyang tanong. Isang mababang tawa ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Isang tawa na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Wala naman. Naisip ko lang na kamustahin ka at para sabihin sa'yo na mag-ingat ka. Minsan, kapag masyado ng mataas ang lipad, masakit ang pagbagsak." Click! Ibinaba na nito ang tawag. Nanatiling nakatayo si Ara sa gitna ng kusina, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Ang kanyang mga binti ay tila naging haligi ng yelo, hindi makagalaw. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang natuyo, napalitan ng lagim. Ang kalmadong tubig ng kanyang bagong buhay ay biglang sinalanta ng isang paparating na bagyo. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Klang! Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina, kasabay ng malakas na dagundong ng kanyang puso. Ang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanya. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang itong maningil. Isang linggo ng hindi pamilyar na kapayapaan ang lumipas sa mansyon ng mga Sebastian. Ang halakhak ng kambal ay naging karaniwang musika na sa pasilyo.
Ang mga ngiti ni Ara ay tila mga sinag ng araw na tumatagos sa madidilim na sulok ng bahay. At si Marco sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Elera ay nakaramdam ng gaan. Ang pag-uwi sa bahay ay hindi na isang tungkulin, kundi isang bagay na inaasahan niya. Ang makita ang kanyang mga anak na masaya, ang makita si Ara na matiyagang nag-aalaga sa kanila, ang mga simpleng bagay na yon ay nagsimulang maghilom sa isang sugat sa kanyang puso na hindi niya alam na naroon pa pala. Ngunit alam ni Marco na ang kapayapaan sa kanyang mundo ay laging panandalian. Nasa isang malaking charity gala siya para sa mga negosyante. Isang gabi ng mga pekeng na ngiti, mga transaksyon na nakatago sa likod ng mga papuri at walang katapusang pagpapakitang gilas. Ito ang kanyang mundo. Isang gubat na kabisado niya ang bawat puno at bawat patibong. Mr. Sebastian, it's a pleasure to see you. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, nakalahad ang kamay. Siya ay si Ricardo Villena, ang CEO ng Villena Corp, isang mabilis na umuusbong na kumpanya na direktang kakumpetensya niya. Kilala ni Marco ang reputasyon nito. Tuso, agresibo, at gagawin ang lahat para manalo. Tinanggap ni Marco ang kamay nito. Mr. Villena, the pleasure is mine. I must congratulate you. I heard Sebastian Prime Holdings just closed the deal on the North Harbor project. Mabilis ka talagang kumilos, sabi ni Ricardo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. We work hard, tipid na sagot ni Marco. Oh, I am sure you do, sabi ni Ricardo, bahagyang inilapit ang muka. But success, it depends not just on hard work, but on the people you surround yourself with. You have a very loyal staff, Mr. Sebastian. May diin sa salitang loyal, isang pahiwatig na may mas malalim na kahulugan. You should be careful, dagdag ni Ricardo, bago tapikin ang balikat ni Marco at magpaalam. Baka isang araw ang inaakala mong katapatan ay siya palang sisira sa iyo. Naiwan si Marco na nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa papalayong si Ricardo. Ang pag-uusap na yon ay hindi isang simpleng palitan ng salita. Iyon ay isang babala, isang banta. Kinabukasan, naintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ni Ricardo. Pauwi na siya galing sa isang meeting nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa pinuno ng kanyang PR team. Walang nakasulat. Isang link lang sa isang online tabloid. Binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang malaking litrato. Isang malabong kuha mula sa malayo ng kanyang hardin. Nakita niya si Ara na nakatawa habang buhat-buhat si Liam sa kanyang likod. At sa ibabaw ng litrato, isang nagliliyab na headline. CO Biyudo, may itinatagong madilim na sikreto sa kanyang yaya. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga pahiwatig, mga tanong na walang kasagutan. Binanggit nito ang isang iskandalo sa isang social welfare center. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi pinangalanan si Ara, ngunit ang mga detalye ay malinaw. Ito ay tungkol sa kanya. Ricardo. Alam niyang ito ang may gawa nito. Pagdating niya sa opisina, nagpatawag agad siya ng emergency meeting. Sir, the story is spreading like wildfire, sabi ng kanyang PR head. Pawisan ng noo. The board members are calling. The investors are worried. This is bad for the company's image. I want it taken down now. Mariing utos ni Marco. We're trying, sir. Pero alam nyo naman ang mga tabloid, every time we take one down, two more pop up. Paliwanag ng isa pang staff. Sir, with all due respect, the most logical solution is to cut our losses. Kailangan nating tanggalin ang source ng problema. Ang ibig sabihin nila, kailangang tanggalin si Ara. Tumahimik ang buong boardroom. Lahat sila ay naghihintay sa kanyang desisyon. Ito ang tamang business move.
ang lohikal na hakbang para protektahan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ito ang gagawin ng dating Marco Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi na siya ang dating Marco. Naalala niya ang mukha ni Ara noong gabing iyon sa ospital. Naalala niya ang mga halakhak ng kanyang mga anak. Tumayo si Marco. Ang trabaho ninyo ay alamin kung sino ang nag-leak nito at kasuhan sila ng libel. Ang babaeng yon ay mananatili. Meeting adjourned. Iniwan niya ang kanyang team na tulala. Nagmamadali siyang umuwi. Ang isip niya ay puno ng pag-aalala para kay Ara. Paano kung nabasa na niya ito? Paano kung pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan? Tinawag niya ang pangalan ni Ara, ngunit walang sumagot. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Ara. Puso niya'y biglang kinabahan. Sumilip siya sa loob at ang nakita niya ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Si Ara ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang likod nito ay nakaharap sa pinto. Sa ibabaw ng kama ay isang nakabukas na maleta, puno ng mga damit na maayos na nakatupi. Nakita ni Marco ang kanyang sariling mga demonyo sa eksenang yon. Isang taong handang umalis para protektahan ang iba mula sa sarili niyang gulo. Ara, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Dahan-dahang lumingon si Ara. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na laruang kotse, ang paborito ni Leo. "Aalis na po ako, sir," sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Ayokong sirain ang buhay ninyo." Lumapit si Marco. Kinuha niya ang maleta mula sa kama, isinara ito at dahan-dahang inilapag sa sahig. Isang kilos na nagsasabing, "Hindi." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon na hindi pa nito nakikita dati. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng luhika, lahat ng takot ay nawala. Ang natira na lamang ay isang malinaw na katotohanan. "Hindi ka aalis," sabi niya sa isang boses na mababa ngunit matatag, puno ng awtoridad na hindi matitinag. "Lalaban tayo ng magkasama." Ang mga salitang iyon, "lalaban tayo ng magkasama," ay naging isang kalasag para kay Ara. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang mga salitang iyon ang kanyang pinanghawakan habang ang bagyo sa paligid nila ay lalong lumalakas. Ang mga artikulo ay naging mas masakit. Ang mga headline ay naging mas mapanghusga. Ang kanyang litrato, na dating malabo, ay naging malinaw na. Ang kanyang buong pangalan ay nakalathala na para basahin ng buong mundo. Siya si Angela Reyes, ang yaya de eskandalo. Sa labas ng mansyon, ang mga paparazzi ay nag-aabang na parang mga buwitre. Ang bawat paglabas at pagpasok ng sasakyan ay sinasalubong ng sunod-sunod na flash ng kamera. Ang mansyon, na dati isang simbolo ng kapayapaan para sa kanya, ay naging isang ginintuang hawla. Pero sa loob, naroon si Sir Marco. Tinupad nito ang kanyang pangako. Hinaharap niya ang lahat ng tawag, kinakausap ang mga abogado, at ipinagtatanggol siya sa bawat pagkakataon. At sa tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo, isang tingin lang mula sa kanya, isang bahagyang tango, ay sapat na para sabihing, "Kaya natin to." Ngunit may isang bagyo sa loob ng mansyon na mas malakas pa kaysa sa media. Si Doña Victoria. Ang senyora ay halos hindi na umuuwi sa sarili nitong bahay. Naroon ito palagi, isang anino ng pagdududa na sumusunod kay Ara. Ang kanyang mga mata ay mas matalim. Ang kanyang mga salita ay mas mabagsik. Isang hapon, habang naghahanda si Ara ng merienda para sa kambal, pumasok si Doña Victoria sa kusina. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang isang brown folder sa ibabaw ng mesa. Kaparehong folder, ngunit tila mas makapal na ngayon. "Basahin mo," utos nito.
Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ara ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento mula sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Isang police report. At ang pinakamasakit sa lahat, isang sinumpaang salaysay. Isang salaysay na nagsasabing inaamin niya ang kanyang kapabayaan. Isang salaysay na nagsasabing siya ang may kasalanan sa lahat. At sa ibaba, isang pirma. Ang pirma niya, ngunit hindi niya ito pinirmahan. Peke po ito. Mahina niyang sabi. Ang mga mata ay nanlalabo na sa luha. Hindi po ako pumirma ng kahit anong ganito. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Lahat na lang ba itatanggi mo, Angela? Hanggang kailan mo lolokohin ang anak ko, ang pamilya ko? Totoo po ang sinasabi ko, ma'am. Pagmamakaawa ni Ara. Sakto namang pumasok si Marco sa kusina. Naalarma sa malakas na boses ng kanyang ina. Nakita niya ang folders, ang mga dokumento, at ang umiiyak na si Ara. Mama, ano na naman ito? Tanong niya. Bakas ang pagod at inis sa kanyang boses. Ang katotohanan, Marco, ito ang pruweba. Sigaw ni Doña Victoria, itinuturo ang salaysay. Peke raw. Sige nga, ipaliwanag mo yan sa korte. Kinuha ni Marco ang papel. Tinitigan niya ito ng matagal. Tinitigan niya ang pirma. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa kanyang ina. Nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata ni Marco sa sandaling yon. Isang bagay na sumira sa kanyang puso nang higit pa sa lahat ng akusasyon. Pag-aalinlangan. Isang segundong pag-aalinlangan lang. Isang mabilis na pag-atras ng paningin. Ngunit para kay Ara, iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Kahit siya, kahit si Sir Marco na nangakong lalaban sila ng magkasama, ay nagduda. Sa puntong iyon, naintindihan ni Ara ang lahat. Wala siyang laban. Paano siya lalaban sa isang kasinungalingan na mukhang mas kapanipaniwala kaysa sa kanyang katotohanan? Siya ay isang yaya lamang. Sila ay mga Sebastian. Ang kalasag na pinanghahawakan niya ay nabasag. Ang pag-asa na kanyang inipon ay naglaho na parang bula. Sige po, sabi ni Ara. Ang boses niya ay walang emosyon. Isang nakakabinging pagkatalo. Kung yan po ang gusto ninyong paniwalaan. Tumalikod siya at umalis sa kusina. Iniwan ang mag-ina na nagtatalo pa rin. Hindi na siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lamang ay isang malalim at nakakamanhid na sakit. Tama si Doña Victoria. Isa siyang gulo. Isang bagyo na sumisira sa buhay ng mabubuting tao. At ang tanging paraan para mapatigil ang bagyo ay ang pag-alis niya. Hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil sa pagmamahal, mahal niya ang kambal. At sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, nagsisimula na siyang magkaroon ng pagtingin para sa kanilang ama. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya hahayaang masira dahil sa iyo. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay mahimbing nang natutulog, tahimik na inimpake ni Ara ang kanyang mga gamit. Bawat damit na kanyang tinupi ay may kasamang alaala. Ang polo shirt na suot niya nung una niyang narinig, ang halakhak ng kambal, ang blusa na suot niya nung naglapat ang kanilang mga kamay ni Marco. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Tulog na tulog sina Leo at Liam. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok, pinipigilan ang sariling humagulgol. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Paalam, bulong niya. Kumuha siya ng papel at panulat. Nagsimula siyang sumulat ng isang liham para kay Marco. Hindi isang liham ng pagtatanggol, kundi isang liham ng pasasalamat at pamamaalam. Sir Marco, salamat po sa lahat. Salamat sa pagtitiwala. Kahit sa sandaling panahon lang, aalis na po ako para hindi na kayo masira pa. Alagaan niyo po sina Leo at Liam. Sila po ang pinakamahalagang kayamanan ninyo. Hanggang sa muli, Ara iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan, kung saan alam niyang madali itong makikita. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ng tingin ang silid. Bago siya tuluyang lumabas, dinampot niya ang maliit na laruang kotse ni Leo mula sa sahig
at isinilid sa kanyang bulsa. Isang piraso ng kasiyahan na dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Habang naglalakad si Marco pauwi mula sa isang hatinggabing meeting kasama ang mga abogado, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang pag-aalinlangan na nakita ni Ara sa kanyang mga mata kanina ay gumugulo sa kanyang isipan. Oo, nag-alinlangan siya. Ngunit dahil iyon, sa galing ng pagkakagawa ng mga dokumento. Ngunit sa puso niya, alam niyang nagsasabi ng totoo si Ara. Dadalawin niya ito sa silid. Hihingi siya ng tawad. Sasabihin niyang naniniwala pa rin siya. Pagdating niya sa mansyon, umakyat siya agad. Ara? Tawag niya habang papalapit sa silid nito. Walang sumagot. Kumatok siya. Walang boses na tumugon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang silid na walang buhay. Maayos ang kama, malinis ang sahig, ngunit walang tao. Ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng kama. Nakita niya ang isang nakatuping papel. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Kinuha niya ang sulat, binuksan, binasa. Bawat salita ay parang isang suntok. Aalis na po ako para hindi na kayo masira pa. Nabitiwan niya ang papel. Tumakbo siya palabas ng silid. Sumisigaw. Ara, Ara. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingawngaw ng sarili niyang boses sa tahimik at walang laman na pasilyo. Wala na siya. Umalis na siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na hindi lang ang yaya ng kanyang mga anak ang nawala, kundi isang importanteng bahagi ng kanyang puso. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikan na gusto ni Marco. Ito ay isang mabigat, malungkot, at nakakabinging katahimikan. Isang katahimikan na sumisigaw sa pagkawala ni Ara. Hindi pumasok si Marco sa opisina nang sumunod na araw. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Hindi niya binubuksan ang kanyang laptop. Umupo lang siya sa kanyang library, nakatitig sa kawalan, hawak ang sulat ni Ara. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita. Salamat sa pagtitiwala. Kahit sa sandaling panahon lang, ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang sandali. Isang sandali lang siyang nagduda at iyon na ang naging dahilan para sumuko ito. Kasalanan niya. Pumasok sa library ang kambal, hinahanap si Ara. Daddy, where's Ate Ara? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. She promised to teach me how to build a tall tower. Hindi makasagot si Marco. Paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang taong nagbalik ng kanilang mga ngiti ay umalis na? Nagsimulang umiyak si Liam. I want Aran, hikbi nito. Yinakap ni Marco ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga luha ay nagpadagdag sa bigat na kanyang nararamdaman. Sa pag-alis ni Ara, hindi lang siya ang nasaktan. Pati ang kanyang mga anak ay ninakawan ng kaligayahan. Isang galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Galit sa sarili niya, galit sa kanyang ina, galit kay Ricardo Villena, galit sa lahat ng kasinungalingan. Hindi siya papayag na ganito matapos ang lahat. Hindi siya maniniwala sa isang pirasong papel na may pekeng pirma. Naniniwala siya kay Ara at kailangan niya itong patunayan, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Kailangan niyang hanapin si Ara. Ngunit bago iyon, kailangan niya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi maikakaila. Tumayo siya. Isang bagong determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Saan siya magsisimula? Ang isip niya ay naglakbay pabalik. Sa simula ng lahat, sa pagkamatay ni Elara, ang kanyang yumaong asawa, ang perpektong si Elara. Palagi niyang iniisip na magkaiba ang mundo nilang dalawa ni Ara. Ngunit mayroon silang isang koneksyon. Ang pamilya ni Elara ay galing din sa Laguna, kung saan nagmula si Ara. At si Ricardo Villena, naaalala niya ngayon, ay malayong kamag-anak pala ng mga ito.
Isang impormasyon na binaliwala niya noon. Posible kaya umakyat siya sa itaas, sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok. Ang dating opisina ni Elara, ang lahat ay naroon pa rin, eksakto kung paano niya ito iniwan. Maalikabok, tahimik, isang dambana ng nakaraan. Sinimulan niyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga drawer, tiningnan ang mga lumang papeles, mga libro. Naghahanap siya ng kahit ano, isang sinulid, isang pahiwatig na mag-uugnay sa lahat. Wala siyang makita. Pagod at bigo, napaupo siya sa sahig. Napasandal siya sa isang bookshelf. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, bahagyang umuga ang estante. Isang salansan ng mga lumang libro ang nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa inis. Ngunit habang pinupulot niya ang mga libro, may isang bagay na nahulog mula sa likod ng mga ito. Isang bagay na hindi libro, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Napakunot ang noo ni Marco. Kinuha niya ito, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang nasa loob ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mga lumang journal, ang mga journal ni Elara. At sa ilalim ng mga ito, isang stack ng mga bank statement. Binuksan niya ang pinakaunang journal. Ang sulat kamay ni Elara ay pamilyar, ngunit ang mga salitang nakasulat ay tila galing sa isang estranghero. Ricardo came to see me today. He's in big trouble. May nawawalang pera sa foundation. He's asking for my help. He wants to frame one of his employees. Naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat pahina ay isang revelasyon. Bawat pangungusap ay isang dagok sa imahe ng perpektong asawa na kanyang binuo. Angela Reyes, that's her name. She seems innocent. But Ricardo says it's the only way. He promised to pay me back, with interest, for my silence, for the family's reputation. At pagkatapos, ang huling piraso ng palaisipan, kinuha niya ang mga bank statement. Ang petsa ay tumutugma sa petsa ng insidente ni Ara. Nakita niya ang isang malaking deposito sa account ni Elara. Ang nagpadala, Vilena Corp. Binitiwan ni Marco ang mga papel. Ang mga ito ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Hindi lang alam ni Elara ang katotohanan. Naging bahagi siya ng kasinungalingan. Pinili niyang manahimik. Ipinagkanulo niya ang isang inosenteng tao para sa pera at para sa reputasyon ng kanilang pamilya. Ang sakit na naramdaman ni Marco ay hindi mailarawan. Isang dalawang talim na sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa babaeng minahal niya noon at ang sakit ng konsensya para sa babaeng minamahal niya ngayon. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagpili ni Ara na umalis ay hindi isang pagkatalo. Iyon ay isang sakripisyo. Isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni Elara. Gumuho si Marco sa sahig, napapalibutan ng mga piraso ng isang masakit na katotohanan. Ang imahe ng kanyang perpektong nakaraan ay nawasak. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay nayanig. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na yon, isang bagay ang naging malinaw na parang kristal. Ang kanyang nararamdaman para kay Ara. Ang kanyang obligasyon na itama ang lahat ng mali. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi na ito galit. Ito ay isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado. Magpatawag ka ng press conference, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang bagyo na malapit nang dumating. Bukas na bukas. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Ang silid ay puno ng mga nag-uumpugang flash ng kamera at nagkakagulong mga boses ng mga reporter. Ang press conference ay isang maelstrom ng ingay at liwanag, isang sirko na karaniwang iniiwasan ni Marcos Sebastian. Ngunit ngayon,
Siya ang ringmaster. Kalmado siyang nakatayo sa podium. Sa kanyang likuran ay ang logo ng Sebastian Prime Holdings. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, ay isang mikropono at isang folder na naglalaman ng katotohanang yayanig sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Tumingin siya sa mga mata ng mga taong gutom sa balita. Ang mga parehong tao na humusga kay Ara. I called this press conference today to address the recent issues surrounding my family and my company. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaling-awngaw sa buong silid. Tumahimik ang lahat. For the past few weeks, a woman named Angela Reyes has been unfairly judged and crucified by the media based on lies. Binuksan niya ang folder. Inilabas niya ang mga kopya ng bank statement ni Elara at ipinakita ito sa overhead projector para makita ng lahat. This is a bank statement under my late wife's name. It shows a deposit of a significant amount of money. The sender? Vilena Corp. Bulungan. Pagkagulat. And this, itinuloy niya, kinuha ang journal, is a page from my late wife's personal journal. Hindi niya binasa ang lahat. Pinili niya ang isang pangungusap na sasampal sa lahat. Ricardo paid for my silence. He framed an innocent woman to save himself. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ay mas lalong umilaw. The woman he framed was Angela Reyes, deklara ni Marco. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng galit at sakit na kanyang naramdaman. She is not a criminal. She is a victim. A victim of Ricardo Vilena's greed and a victim of my family's mistake. Ang pag-amin sa pagkakamali ng sarili niyang pamilya ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ito ay isang pagpapakumbaba na hindi karaniwan sa isang Sebastian. I am here today not just to clear her name, but also to apologize. To Miss Reyes, wherever she may be, I am sorry. Sa isang maliit at masikip na apartment sa malayong probinsya, nakaupo si Ara sa sahig, nakatitig sa luma at maliit na telebisyon. Napadaan siya sa isang tindahan na nanonood ng balita nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Marco Sebastian. Agad siyang umuwi para buksan ang TV. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Marahil ay isang anunsyo na tinatanggal na siya bilang empleyado. Marahil ay isang formal na pagtanggi sa lahat ng issue. Ngunit ang narinig niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Napanood niya ang lahat. Ang bank statement, ang journal, ang matapang na pagtatanggol sa kanya, at pagkatapos, ang paghingi nito ng tawad. To Miss Reyes, wherever she may be, I am sorry. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod na kanyang naramdaman ay tila naglaho, napalitan ng mga luhang hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa paghanga at pasasalamat. Pinaniwalaan siya, ipinaglaban siya. Sa sandaling iyon, nawala ang Ara na laging tumatakbo, nawala ang Ara na laging nagtatago. Tumayo siya, kinuha niya ang kanyang pitaka at ang susi. Mayroon siyang kailangang gawin. Hindi na siya magiging biktima. Oras na para harapin ang kanyang multo. Natapos na ang kanyang talumpati. Ang mga tanong mula sa mga reporter ay nagsimulang umulan. Mr. Sebastian, ano ang susunod na hakbang ninyo? Nasaan na po si Miss Reyes ngayon? Paano ito makakaapekto sa kumpanya ninyo? Bago pa siya makasagot, isang kaguluhan ang nagsimula sa likod ng silid. Ang mga tao ay naghihiwaan, nagbibigay daan. Ang mga kamera ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinto. At doon, pumasok siya. Si Ara. Simple lang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Natigilan ang lahat. Maging si Marco ay hindi makapaniwala. Naglakad si Ara. Sa gitna ng pasilyo, hindi pinapansin ang mga kumukuhang litrato.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Marco. Nang makarating siya sa harapan, umakyat siya sa podium at tumayo sa tabi nito. Isang tahimik na pahayag ng pagkakaisa. Kinuha niya ang mikropono. "Ako po si Angela Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. At hindi na po ako natatakot. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang isang muka sa gitna ng maraming tao. Wala roon si Ricardo. Malamang ay nanonood ito mula sa malayo. Ngunit nakita niya ang isa pang pamilyar na muka. Nakatayo sa isang sulok, halos hindi makita. Si Doña Victoria. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkagulat, kahihiyan, at marahil isang patak ng pagsisisi. Binalik ni Ara ang kanyang tingin sa mga kamera. "Hindi na ako natatakot sa'yo, Ricardo," sabi niya, na para bang direktang kinakausap ito. "At hindi na ako magtatago." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa gilid. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Lumapit sila sa podium at may ibinulong sa isa sa mga staff ni Marco. Tumingin si Marco kay Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos ay humarap siya sa mga reporter. Mukhang mayroon na pong arrest warrant na inilabas para kay Mr. Ricardo Villena, anunsyo niya. Isang malakas na hiyawan ang pumuno sa silid. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tanging mahalaga para kay Marco ay ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Tumingin siya rito. At sa wakas, nasabi niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang puso. "Mahal kita, Ara." Sa harap ng daan-daang kamera, sa gitna ng iskandalong sila mismo ang tatapos, tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng tagumpay at purong kaligayahan. Sa isang sulok, napaupo si Doña Victoria sa isang upuan. Ang kanyang matigas na postura ay gumuho. Nakatingin siya sa kanyang anak at sa babaeng hinusgahan niya, na ngayon ay magkasamang nakatayo, mas matatag kaysa dati. Ang huling pagharap ay tapos na, at sa wakas, nanalo ang katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang maingay na bagyo ay napalitan ng isang payapang umaga. Ang araw ay sumisikat sa hardin ng mansyon ng mga Sebastian, ngunit ang liwanag nito ay tila mas masaya, mas mainit. Ang mga headline tungkol sa Yaya de Escandalo ay matagal nang napalitan ng balita tungkol sa pagkakakulong ni Ricardo Villena para sa mga kasong estafa at perjury. Ang Sebastian Prime Holdings, sa halip na bumagsak, ay lalo pang pinalakpakan dahil sa matapang na pagharap ni Marco sa katotohanan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi mababasa sa mga dyaryo. Ito ay mararamdaman sa loob ng mansyon. Sa hardin, naghahabulan sina Leo at Liam. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno, pinapanood sila ni na Marco at Ara, magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Wala ng amo at empleyado. Ang naroon na lang ay 2 taong pinagbuklod ng pagsubok at pinatatag ng pagtitiwala. "Tingnan mo sila," sabi ni Marco. Isang nangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. "Ibang-iba na sila. Masaya na po sila," sagot ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. "Dahil sa'yo," bulong ni Marco. "Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa bahay na ito, Ara. Sa buhay namin." Isang anino ang tumabon sa kanila. Tumingala sila. Nakatayo sa kanilang harapan si Doña Victoria. Ang dating matigas na tindig nito ay napalitan ng isang pagpapakumbaba. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapanghusgang mga mata. "Arahija," panimula ng matanda. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pwede ba kitang makausap?" Tumayo si Ara. "Opo, senyora." "Victoria na lang, Hija. O Mama Victoria, kung papayag ka," sabi nito. Isang nahihiyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha nito ang mga kamay ni Ara.
Wala akong ibang sasabihin kundi patawad. Naging bulag ako sa panghuhusga at sa takot na masira ang pangalan ng pamilya. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Sana mapatawad mo ako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. Tumango siya. Matagal na po kitang pinatawad, Mama Victoria. Niyakap siya ng mahigpit ng ina ni Marco. Sa likuran, nakangiting pinapanood ni Marco ang eksenang iyon, ang huling piraso ng kanyang nasirang pamilya na muling nabubuo. Makalipas ang ilang linggo, isang malaking pagtitipon ang idinaos sa parehong hardin. Ngunit hindi ito para sa mga negosyante o sa alta sosyedad. Ang mga bisita ay mga bata mula sa iba't ibang ampunan, mga social worker at mga taong may mabubuting puso. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanilang pundasyon, ang Pusong Bukas Foundation, isang non-profit na organisasyon na itinayo ni Marco at Ara na may layuning tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso at inhustisya, mga batang katulad ni Ben at mga batang katulad ng nais tulungan ni Ara noon pa man. Tumayo si Ara sa isang maliit na entablado sa tabi ni Marco. Hawak niya ang mikropono. Sa kanyang harapan ay ang mga taong naroon para sumuporta. Dati po, akala ko ang nakaraan ay isang mabigat na kadena na habang buhay nating hihilahin. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag. Pero natutunan ko po na ang nakaraan ay pwede ring maging isang aral. Isang aral na magtuturo sa ating maging mas matapang, mas mapagmahal, at mas maunawain. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa kambal na masayang kumakain ng ice cream pram sa di kalayuan. Ang Pusong Bukas ay itinayo hindi mula sa pera, kundi mula sa isang nasirang puso na natutong magtiwala ulit. Mula sa isang pamilyang natutong unahin ang pagmamahal kaysa sa pangalan. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng mga batang nararamdaman na nag-iisa sila. Gusto po naming sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Laging may pag-asa. Pumalakpak ang lahat. Niyakap ni Marco si Ara mula sa likuran habang bumababa sila ng entablado. I'm so proud of you. Bulong niya sa tainga nito. Proud of us. Pagtatama ni Ara, ngumiti ito sa kanya. Lumapit ang kambal, tumatakbo. Mami Ara, Daddy, look! Sigaw ni Leo, hawak ang isang lobo. Ang salitang mami ay natural na lumabas sa bibig ng bata. Nagkatinginan sina Marco at Ara. Sa mga mata nila, isang pangako ng isang panghabambuhay na pagsasama ang nabuo. Lumuhod si Marco para magpantay sa kanyang mga anak. Gusto niyo bang maglaro? Opo, sabay na sigaw ng kambal. Anong laro? Tanong ni Ara. Ngumiti si Marco. Isang nangiting puno ng pagmamahal at saya. Isang nangiti na nagpapaalala sa kanya ng araw na nagsimula ang lahat. Kabayo-kabayohan, sabi niya. Sa gitna ng kasiyahan ng kanilang pundasyon, lumuhod si Marco Sebastian, ang makapangyarihang CEO, sa damuhan. Sumakay sa likod niya sina Leo at Liam, at sa tabi niya, lumuhod din si Ara. Tumatawa, handang makipagkarera. Ang eksena ay perpekto. Isang pamilya, hindi binuo ng dugo, kundi ng pagmamahal. Isang tahanan, hindi gawa sa marmol, kundi sa pinagtagpi-tagping pangarap at pinaghilom ng mga puso. Habang pinapanood nila ang mga lobong sabay-sabay na pinakawalan sa himpapawid, alam ni na Marco at Ara na ito na ang kanilang katapusan at ang kanilang bagong simula. Isang buhay na may pusong laging bukas. Iyak ko.